Ayan. So, gusto po. Gusto po. Gusto po bawat isa. Kawala po, kapaglalag po ako. Ako po si Cherry Mar. Ikan ko ni Kuya Mar na lang po. Para mas naiksi. Hindi, Pastor! Hindi ako sanay tawagin pa sa Lusbanes. So, ayan. Magkukumustahan lang talaga tayo. Namiss ko kayo eh. So, hindi ka nakakabisita ng hapon nito kasi may gawain rin. Pero nakakatuwa ang Panginoon kasi hindi siya po yung nagsalansa ng schedule din. So, tingnan mo nga yung katabi. Kumustahin mo nga yan, baka... Okay ka lang ba? Kilala niyo po yung katabi niyo? Ayan. Hindi yung kilala. So, ayan. Kumusta po ang bawat isang bawat kabataan dito sa World Power sa Los Baños Youth? Kumusta po? Nakakaraos naman po. Nakakaraos naman po. Okay lang. Sino po ito magkagay kagahapon? Sino ito? At ito na parang sinasariwa niya pa yung nangyari kagahapon na date. May sino ito may ano na? May relationship. Inika! Sino ito may... Si Julia! Sino? Ayan. Ang topic niyo po ay yung series until it's on the star, The One. Ang sarap ba? Ang sarap malaman yung The One, no? Sino yung gusto nyo malaman yung The One niyo? Yung totoo! Kasi sa panahon kasi namin, sa kasabayan namin medyo tuloy pa rin ba yung 1 year ruling pastor? Yes! Tuloy pa rin. Purihin ang Panginoon. Kasi pinapakiyabog-yan na sa lipa eh. Binabakit-bakit ko na. Nagyan yung testimony namin dito sa pagpasok sa relationship. Sabi ko nga po, hindi against ang ating pasurul sa relationship. Tama ba ako? Yes! Pagkaalam niya na pwede na to siya nakamismo na gano'n, tulak. Pinapasyapi ng minsan, baka lang naman. So, even sa lipa, hindi kasi mo nila ito ito, kasi sa lipa medyo pinapakahorihan ko na para at least na-encounter namin dito, na-lesson namin dito, natutunan namin dito, naging harmonic sa amin na hanggat hindi ka pa nandun sa tamang estado ng buhay, huwag mo na. Pero hindi maiwasan, gusto natin malaman yung dawan. Kaya, atinigan nyo nahanap na ang dawan. Yung lahat tayo ay magtutuwa, lahat tayo ay may-excite. Paano yung kwentong gagawin ng Lord sa ating love story? Katulad ng pinaka-topic nyo ay The One. Sino mo nito naka-encounter ng ganitong, ito, mababawin na itong mga picture ko yun. Ayan. Diba ayaw lumabas kasi ayaw makita. Ayan po. Po, nawala pa. Ayan. Sino po nito nakaranas magalan? Pag nakita ka ng medyo sa sayo, gusto ko siya. Tapos kukuha ng bulaklak. Kakabahan pa yun. Naku, parang hindi ata. Naranasan mo ko yan. Kahit yung mga generation niya yun, taas na po yung nakaranas ng maganan. Kasi doon na malalaman kung crush niya ako o crush kung gusto niya rin ba ako. Totoo ko ba doon? Ako na, hindi ako na siya po kamay yung naka-encounter na naganan. Yung totoo ko, naganan na loves me. Loves me. Nangyayari ko ba? Lagay nagagalan. Nangyayari. Totoo ba yun na pagka naging huli mong bunot, it loves me, mahal ka talaga? Hindi. Ito pangalawang picture. Ayan. Yes! Ang expected ko kami lang makaka-relate dito. Karanasan nyo rin pala to? Angry. Hindi ba niyo?
Siguro may hindi na ko lang sa surgery nila din yung ganun pakiramdam ako pagka may kasi isusunod yung pangalan, may X pa yun. Pagka nalaman na, sa pakiramdam, akala ko may indata na lang. Diba ngayon, indata na lang. Wala nang ligaw-ligaw kasi kadalasan yun ito nangyayari mabilisan na. Ito po, ito muli. Itong pangatlo. Ayan. Ano yun po yan? Naintindihan niyo po na yung pagiging, tulagin ko na rin na yung compatible. Charger lang yun. Dahil kanino compatible. Hindi ka charger. No? Ano niyo po na pag, parang parin ko na. Paano kami kaibigan? Compatible kami. Wala gusto niyo, gusto ko rin. Sino may sa gano'n? Hindi naman. Pag nakita niya sa isang tao, parang, pareho kami na. Parang pareho kami ng attitude. Nagkakatuloy yan ba yung gano'n? Kadalasan magkaiba no? Yung attitude mo, iba doon sa attitude ng magiging partner mo. So, parang mahilig kasi mga gano'n na gusto ko compatible kami para walang away. Gusto ko, pareho kami ng hilig para magkasama kami lagi. May mga ganong instances po tayo. No? Para makilasabi natin that he or she is the one for my life. And last, ito. Ayan. Sino rito may standard? Sa isang lalaki o sa isang babae? Yung totoo po. Alam ko pag ang bawat isa rito may standard, alam mo, payag ka na. Sino na lang? Payag kayo nun. Si Irish. Ilan pa kayo Irish? 16. In case lang. In case lang naman. May standard ka na ano. Ano yung una ka na sa yung bata ko masyado? Ate Joey! Si Ate, si Joey. Si... May standard po ba kayo? Ito yung sa partner nila. Hindi, syempre may standards tayo bilang mananampalataya tayo sa Panginoon. Which one, sir? Hindi, yung may banal na pagkatao sa Panginoon. Tapos, hindi talaga, bigla-biglang mawawala sa Panginoon. Kasama kong mag-import. Kasi hindi lang kasi Luminaw deserve. Ayan, so, nalala kasi itong sa standard. Kung lahat pong ito, parang isang pamantayan mo ng isang babae o lalaki para malaman niya yung the one. No? Kasi nasa malaman yung the one, para at least sigurado ka na kung sino yung magiging partner mo, hindi ka na magkamali. Nalala ko po yung standard mo ni Sister Shelly. Ang standard niya, dalawa lang. Dalawa lang yung standard niya. Una, mas matanda kaysa sa kanya. Bagsak na ako dun 2012, way back 2012, yun yung standard niya. Pangalawang standard, mas malalim sa pananampalataya. That time bago pa lang. So, bagsak na agad. Ako sa standard niya. Pero, nakakatawa ang Panginoon kasi may mga instances po sa ating buhay po na minsan papakialaman talaga ng Lord yung standard natin para masabi natin yung gawan. At alam ko, lalo din po sa panahon natin ngayon, napaka-importante, lalo sa bilang isang kabataan, maunawaan natin, maintindihan natin kung ano ba yung pinaka-importante mahanap natin habang tayo, habang ang bawat isa tumatanda, lumilipas ang araw, or darating yung time na sabihin na until my desire, until such time, magkaroon ako ng pagnanais na po gusto ko nang pumasok sa relationship. Kasi totoo po, hindi basta-basta. Ako po, ang standard ko, kasi gusto ko magkaroon ng lahing matatangkad. Basketball player kasi kami. So, my standard ay gusto ko matangkad para at least malahian kami sa bandibas. Sa bandibas clan. Hindi
rin masasabi ba natin? No? So, doon sa mga standard na meron tayo, pamantayan lang, pansamantala, pero ang nais ng Lord sa buhay ng kabataan na narito, gusto ng Diyos, ikaw personally, habang hindi ka pa sa tamang edad, sa tamang edad, ito po, diniliscourage talaga ni Pastor Raul na nalapatan niyo, hanggang hindi ka pa nasa tamang edad, hindi ka pa stable sa lahat ng bagay, huwag ka munang pumasok sa relationship na alam mo namang hindi mo kayang panindigan. Amen? Eh, yung rule na 1 year, sabi ko nung unang siya narinig, sabi ko parang higpit Kung hindi pala. Hindi pala siya basta lang na binaba ng ating pastor na magkaroon ng ganitong rule na pagpapasok sa relationship ay ganito lang. Pagkat hindi ka pa sigurado, huwag muna. For your own protection. Lalo higit po sa mga kabataan ngayon, ang daming nakakaagaw, ang daming nagiging dahilan para ang kabataan mawala sa Panginoon. Amen? Tingnan mo yung katabi. Kumustahin mo. Kumustahin mo ang puso niya. Kasi yung private ko, napaka-importante ko yun. Pero gusto na Lord sa buhay ng Lord, isang narito ngayon, ikaw personally. Huwag mo hanapin yung dawan. May tanong nga po parang di ata nilagay dyan. Ito po, as we pray for sa topic po natin ngayon na dawan, ito yung naging tanong po sa akin nung hindi pa kami nakakasal. May tanong po sa akin na sa isang sabi ko, grabe mo yung mga tanong na yung mga aspetong yun, doon ko rin nasabi na hindi ko pa ready o hindi pa ako ready o hindi pa ako handa doon sa bagay na kay papasukin ko in the time. Kasi unang tanong na tumatak sa akin, in finding the one, am I ready in this aspect? Una, financial. Tignan mo yung katabi, tanin mo mga mayaman ka na ba? May pera ka na ba? Amen? Kasi, ang pagpasok sa relationship, magkakaroon ka ng commitment, magkakaroon ka ng responsibility, financially. Ito naman, pagkakaroon pa lang, hindi pang gasos na. Hindi ko naka-encounter na may pumasok sa relationship, sa love life, my boyfriend or my girlfriend. Magastos ba? Yes. Ayaw yung sarili mo. Nagka-girlfriend na mo ba? Kaya nagka-boyfriend? Itaas mo kamay yung nagka-girlfriend na or nagka-boyfriend or in a relationship. Seryosong usapan, hindi ko magastos. Sarap na kasi magastos ba? Totoo naman Kaya bago tayo pumasok sa relationship, may natin isipin, okay na ba financially? Pagka nag-date na kami ng ating partner, may naibibigay ba ako? Malakas na ng loob ko dati, wala akong trabaho Oo. Kakasan na ng loob in that time. Pero, sabi ko, nakakatuwa po yun. So, we need to consider finances. Doon ko nga kayo sa inyong bulsa. May malulunod ba kayo? Hanggat hindi ka pa handa financially, pangalawa, emotionally. Am I ready to enter in a relationship kung kumusta ba ang emotion mo? Pagka hindi ka napapansin, kumusta ang emotion mo? Sino rito maramdaman? Ayun ba, ganun pala sa relationship, yung emotion mo, hindi mo pa rin makontrol. Paano? Hindi lagi kayo mag-aaway. So sa emotion natin, isang aspeto ng ating buhay, titingnan natin kung handa na ba talaga ako, our emotion, kumusta ang emotion mo ngayon? Kumusta ang emotion mo towards your family? Kapag nandun sila, kumusta ka? Emotionally, nahahandle mo ba ng ayos ang emotion mo o hindi?
na kapag ka nasaktan ka, kaya pa rin mo sabihin o ipakita sa kanila na you can treat them okay pa rin kapag ka hindi ka okay emotionally, or ramdam na ramdam sa'yo, sa emosyon mo pa lang, sa itsura mo pa lang, na hindi mo kaya kontrolin ang emosyon. Pangatlo, physically. Handa ka na physically, pumasok sa relationship. Kaya mo na bang magtrabaho? Kaya mo na bang gawin yung responsibilidad mo dun sa relationship na papasukin mo? Pangapat, social. Okay ka ba sa paligid? Hindi ko siguro yung mga bagay na yun. Kumusta ba ako sa paligid? Kumusta ba ako sa kapitbahay ko? Kumusta ba ako sa family ko kapag nandun ako? Amen? Kasi baka pag nagpakasal ka, wala sumama sa iyong pamilya mo, dahil hindi ka okay sa kanila. Baka nagpakasal, wala pumunta sa iyong kaibigan kasi hindi ka okay sa kanila. So, we need to consider pa rin po yung mga bagay niyo. Panglima, in your mind, mentally. Bakit ka makapasok sa relationship? Para lang masabing ko. Hindi kasi naman kasi rin, no? Ako dati, yung hiya ako. Tapi kung ito lang din. Ako ay galing naman dito. May iba nakakilala sa akin dito. Yung iba siguro hindi na. Ako ay sobrang mait dati. Sobrang pumilo dati. From my own. Pero yun yung pinaka-nakakahiyang naranasan ko na maraming na-involve sa akin. Na babae. Bago ko nasabi yung dawan ko sa aking buhay. Sobrang nahiya. Bakit? Ang dami kong nasaktan. Ito lang. Ilan ko dito, yung sa Mindanao, ay ito yung sura ni Kuya Mario. Sa Mindanao, na pinagkakagusto. Salamat sa Panginoon kasi nandito ako sa Mindanao eh. Kaya pagdating dito, pag naramdaman may gusto sa akin, patay tayo siya. Yung naramdaman lang na, may parang feeling mo. Ganun mga lalaki, sa mga babae, mag-ingat na. Kasi mga lalaki, kahit walang gusto, pag alam na may gusto sa kanya ang babae, pinaanuhan na rin. Yung pinapadamanan na. Yun yung nakakahiyang ginawa ko sa buhay. Ang dami niya involved sa akin, ang dami pinasaktan. Why? Because hindi pa naman tamang oras, hindi pa naman tamang panahon, hindi pa ako okay mentally, hindi pa stable ang aking kaisipan in that time. Ang gusto ko lang pumasok sa relationship kasi marami nagkakagusto sa akin sa Mindanao. Hindi ako kailanman pumasok sa relationship. Yung tinatawag na no girlfriend since birth. Marami nagkakagusto sa akin. Nagkakaamin na gusto nila ako, gusto ko rin siya. Walang kami. Ang doon lang sa alam namin na may gusto kami sa isa't isa. Pero sabi ko nga, napaka-importante kasi dito na maging stable mo sa lahat ng aspeto. Lalo na, pag nag-isip na gusto mo na pumasok sa relationship, ito ang pinaka-importante magabayan. Kaya tanong, okay na ba ang mental aspect mo? Hindi ka ba tama? Pero kailangan na ihanda to sa pagpasok dun sa relationship or in finding the one. And last, handa na ba ako personally or sa aspeto ito, spiritually? Yung spiritual mong aspeto, handa na ba? Okay na ba? Kasi alam niyo po, lagi binabagit ang ating pasuro sa pagkakatanda kung nandito ba kami. Bro, tayo sa atake ng kaaway para mag-fall sa temptation. Kayo ang unang titirahin ng kaaway. Kayo ang unang, lalo yung sa panahon natin ngayon, ang kabataan habang pinipigil, lalo ng gigigil. Ang kabataan kapag pinagsabihan mo, nagdadamdam agad. Kasi alam ng ating pasuroon na pwedeng mangyari na kayo o ang kabataan ngayon dahil ang daming gustong maranasan, ang daming gustong gawin, agad-agad pumasok sa relationship na hindi na naiisip, pwede silang bumagsak sa kasalanan.
Kaya kung ang spiritual natin at pamumuhay ay hindi pa handa, yun ang pwedeng patutunguhan kapag tayo nagmadali na hanapin yung gusto na sundin yung sarili gusto natin na pumasok agad sa relationship. Kaya isang paalala, until it's so desired, the one, actually, sabi ko nga po, isang pinakatumatak sa akin, hindi mo na kailangan hanapin yung dawan mo. Huwag mo na hanapin yung dawan mo. Maraming basihan, ilan po yan para masabi natin dawan, pero God is encouraging us sa hapon na ito, huwag mong hanapin yung dawan mo. Yung taong magiging kapartner mo in life, bagkos hanapin mo ang magbibigay nito sa iyo. Hanapin mo ang Diyos, hanapin mo ang kalooban niya sa iyong buhay para hindi tayo magkahamali. Based on my experience, sabi ko, ang hirap. Ang hirap po. Nga po, ang hirap makasakit ng damdamin ng iba. Kapag alam mo, hindi ka sigurado na siya naman talaga. So, find the one. Find the will of God. Find God. Para ikaw personally na nag-aantay o nagdidesire o gusto mong makapartner to, gusto mong bumasagang to, maihanda ka rin ng Panginoon. Kaya ang tanong na ikaw, handa ka na ba? Basta kung natin ikaw, buo ka na ba? Para na sa pagdating ng perfect time na bibigyan ng Lord, hindi lang ikaw makakatulong o hindi lang yung makakatulong sa iyo maging partner mo, maging ikaw, matutulungan mo siya para kayo maglingkod sa Panginoon. Kaya kung hindi pa tayo handa, hindi ka pa okay, kapatid, huwag ang gawan na tao ang hanapin mo. Kundi ang Diyos ang hanapin mo. Amen. Nakakatawa kasi naniniwala ako, kilala ko sa MB. Kilala ko sa MB na masunurin sa pastor. Amen po ba? Amen. Amahan kita. Wala. Hindi po ba masunurin ng LB sa pastor? Na hindi agad, ito po, pinagbabalaki po namin lagi ang LB. Pero pagdasal po kami. Kasi ang dami namin na naging hamon sa buhay. Even na nagbabalaki namin. Papalad kayo kasi alam mo yung desire, yung heart niyo na maglingkod sa Panginoon. Alam mo sa lipa, ang hirap mag-set na ganun gawain. Ang gawain namin ng youth, as of now, we were praying for maging twice a month. Pero po after service, after ng service, 12 to 1:30, hanggang doon lang. Dahil na binabanggit sa lakas sa Panginoon, nalipart kami ng LB, nakita namin mga kabataan, humahayong pulo, naglilipot pulo. Sa iba, ano po yung, we need to battle it. We need to pray for it na, Lord, katulad nung na-encounter namin, katulad nung kami dati, katulad nung nangyayari sa LB, na mga kabataan, halos lahat ang kumitilos, gumagalaw, yun yung pinag-pray namin. Na as of now, may ilan at salamat sa Panginoon, may ilan na nagre-respond na, kumikilos na, pero sabi ko nga, napakapalad ng LB. At laking impact nito sa amin na naggagamit din namin doon. And how we sa gagawin glory po sa buhay ng bawat kabataan sa LB. Lagi nang binabanggit ko ng kabataan sa LB po, grabe ko maglingkod sa Panginoon. Totoo po ba yan? Totoo po ba yan? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo maglingkod sa Panginoon. Huwag na muna yung tawan na tao. Let us find the one who truly loved us, the one who gave Himself for us, the one na tiniis ang lahat ng hirap, lahat ng bigat, lahat ng sakit para na ipadama sa iyo kung gaano ka kamahal ng Panginoon. Kaya ka nandito kasi gusto ka ng Lord na buuin, ihanda doon sa plano, doon sa ihanda na magiging partner mo in time. Pero as of now, kapatid, kabataan ng Los Baños, huwag mong hahanapin muna hanggang hindi ka pa handa physically, emotionally, mentally, socially, financially, at lalo higit, spiritually. Sa Lord ka muna. Yung kanta yung kanina, ang ganda. Sa'yo lamang. Totoo ba yun? Sino na mag-aaral ng Lord? Sa'yo lamang ang magkasa kamay.
Kapatid, napakasarap nun. Kasi lahat ng hirap, tinis ng Panginoon para ipadama sa iyo kung gaano kanyang mahal. Ito'y tumatak sa akin, sila ang binawa ni Pastor. Huwag mong hanapin, o huwag, bakit ka maghahanap ng iba? Hindi pa pasapat ang Diyos sa buhay mo? Bakit naghahanap ng inspirasyon? Hindi pa pasapat yung ginawa ng Lord sa buhay mo? Bakit ka maghahanap ng naman? Hindi pa pasapat ang Lord? Kasi, napansin niyo po, kapag ka ang isang tao na ikasapatan ng Diyos, ang Lord ba nasasatisfy na hanggang dyan ka na lang? Si Adan. Si Adan ba naghanap ng Eva? Naghanap ba si Adan ng Eva? Naghanap ba si Adan ng Eva? Hindi! Satisfy si Adan sa relationship niya sa Lord. Habang ginagawa niya, pinapagawa ng Diyos, ang nakakatuwa dahil kita ng Lord, sitwasyon ni Adan, wala siyang kapareho. Anong ginawa niya? Nagbigay ng Eva. Nakatawa yung pagtutunan namin sa Cavite. Si Adan, in-control niya lahat ng bagay niya. Tama ko? Puto na yun, siya nagpangalan. Ano gusto niyang gawin, nagagawa niya. Aba, nung binigay si Eva, naging masaya po si Adan. Sobra! Sobra naging masaya si Adan. Si Adan, nung nakakita na siya ng magiging kapartner niya, kapareho niya. Pero, kalungkot rin. Kasi bumagsak sila sa pagkakasala. So kahit hindi mo nahanapin yung dawan mo, hintahin na darating, ang Lord ang magbibigay nito sa'yo. Hanapin mo as of now. Habang nandito ka, hanapin mo ang Diyos. Huwag mong hanapin sa iba ang kaligayahan mo. Huwag mong hanapin sa iba ang kasayahan mo. Huwag mong hanapin sa iba ang kasapatan mo. Huwag mong hanapin sa mga bagay. Yung mga bagay na alam mo namang hindi makakapagpasatisfy sa iyo maliban sa Diyos na sobrang nagmahal sa iyo. Kung paano tiniis ng Panginoon ang hirap sa krus ng Kalbaryo, ganon yung nais ng Lord na ikaw, ginawa niya lahat ng paraan para mapunta ka dito. Kasi gusto ka rin ihanda ng Panginoon. Gusto na Lord, bumuhin ka ng Diyos. Maybe nandito ka sa oras na ito nakangiti, but deep inside in your heart, there is something missing. Na kahit anong ginawa mong hanap, hindi mo mahanap, na alam mo naman ang Diyos lang ang makakapagpapagay. Maybe yung katabi mo ngayon puno-puno ng kita. Maybe yung katabi mo ngayon nakasmile. Maybe yung katabi mo ngayon sinasabi mo okay lang ako. Pero maraming kulang sa puso niya na alam naman natin ang Diyos lang makakapagpapagay at makakapagpapagay. Tulad nung sinabi ko rito sa pag-uusapan natin sa habang ito. Sabi po sa 1 Peter chapter 2. Ayan. He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed, for you were straying like sheep, but have now returned to the shepherd and overseer of your soul. Isang paalala po sa atin, sabi ko kanina, lahat ng paraan ginawa ng Panginoon para patunayan sa atin kung gaano niya tayo mahal. Tiniis niya na mamatay sa krus ng Kalbaryo, yung hirap, yung pasakit, yung pag-aalikusta, lahat na tiniis niya para patunayan sa buhay ng bawat isa na, anak, ako yung dawan mo. Ako yung magpupulpil sa iyo, ako yung magpapasatisfy sa iyo. Huwag mo itong hanapin sa iba. Yung ibibigay siya ng Lord, blessing na lang po yan. Bonus na lang po yan. Pero gusto ng Lord sa buhay ng buhay isang ganito, ikaw at siya. Gusto kang buhay ng Panginoon. Gusto kumilos ng Lord sa buhay mo. Gusto ng Lord ikaw ihanda mo sa mga bagay na plano niya sa iyo, maging sa partner mo sa darating na panahon. Pero sa oras ito, kapatid, kabataan, huwag na huwag kang magmamadali.
Hindi niyo po yung title na yung sickness yung until it's so bizarre. Hayaan mo ang maglagay sa puso mo. Yung bagay na yun. At naniniwala ako siya yung maglalagay sinundawan mo. Ulitin ko po, don't find the one, mapalalaki mo babae, bagkus hanapin mo ang Diyos at ang kanyang kalooban. Kasi kapag nahanap natin ang kalooban ng Panginoon, kapag nahanap natin o hinanap natin ang Diyos sa ating buhay, He will make you whole. Bubuuin ka ng Diyos. Ihahanda ka ng Panginoon. Hindi po ako against sa relationship. Kapag alam mo naman okay na eh, sa iba po may pinapipray na ako. Ang dami na rin po yan. Yung mga parang dito lang din. Yung mga, alam mo, walang ka-ace nila. Kaya ang hirap na rin. Dito meron rin. Siguro, nasa isipan nyo ngayon, isang pangalan. Alam na kung sino yun. Amen po. Huwag po natin hanapin yung dawa na tao. Hanggat alam mo, hindi ka pa handa, huwag mo naman hanapin yung hanapin mo ang Diyos kapatid. Sabi mo si katabihan, uy, hanapin natin yung mga alam mo po, kaya ka nandito kasi gusto kang kinusa ng Panginoon. Gusto kang matagpuin ng Panginoon. Gusto kang buuin ng Lord. Hanapin mo lang siya. And He will make us whole para maihanda sa lahat ng bagay. Whole, ito po, bumuuin tayo ng Panginoon. So yung word na whole, ginawa nyo na po naman. Ito po magiging voice natin, yung po mahilig nagkakilala. So the one makes us whole, siyempre wala iba po yung Diyos. Kaya ang nais mo po, hagunin po natin ating sarili. Hanapin natin lagi ang Diyos. Hanapin natin sa kanyang satisfaction na pwede maranasan. Hanapin natin sa kanyang kaligayahan. Hanapin natin sa kanyang pag-ibig. Hanapin natin sa Diyos lahat at ang kanyang kalooban. Pero tanong, paano nga ba natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Para tayo bubuo. Sino po nakakalaman? Paano ba natin malalaman ang kalooban ng Panginoon? Sino ito alam niya ng kalooban ng Lord? Wala pa. Sino ito alam niya bakit siya nandito? Sino dito wala siyang pakialam na siya nandito? Paano nga ba natin malalaman ang kalooban ng Panginoon? Para ito yung magbubuo sa atin. Kasi sabi ko nga po, nung naging kami po ni Shelly, actually binitangan ko na po siya. May pinapipray ako, sabi ko, Lord, sino ka talaga? Ano ba talaga yung plano mo? And God put her in my heart. Siguro, sige, I will. Bahala ka na pagkatapos. Siguro, paano mga ba natin malalaman? Kasi crucial po ito eh. Once na malaman natin ang kalooban ng Panginoon, nakakasigurado tayo na wala tayong magagawang bagay na lalabag sa kanyang kalooban. Bakit? Alam mo na kalooban niya eh. Tama ba ako? Ang tanong pa, paano nga ba natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Si Kuya Michael. Kilala ko siya dito. Paano nyo malalaman ang kalooban ng Panginoon? Through His Word. Pag sinabi ng Lord na Jesus wept. And you are praying, Lord, sino ba talaga yung ibibigay mo sa akin? Ano ba talaga gusto mong gawin? Judas have himself. Salita ng Panginoon para malaman natin ang kalooban ng Diyos. Na ito yung hanapin natin na magbubuo sa atin. We need to know the will of God sa ating buhay. Ito lang po pinagit ko. Para malaman natin ang kalooban ng Panginoon, para mabilis natin matandaan, RTW. Ano po yun? Alam niyo po yung RTW? Sino po pamilya? Yung RTW, hindi ko alam yun. RTW, in order for us to know the will of God, hindi ko kayo namimili ng damit. Sa damit ko! Ready to wear! Tama ko? RTW, para natin mabilis naman natunawaan, matandaan ang kalooban ng Panginoon. Unang letter R. In order for us to know the will of God that make us whole, we need
to be or to have a renewed mind. Kailangan mabago ang ating isipan. Bakit? Ang kalaban ng kalooban ng Diyos, kalooban mo. Ang kalaban ng Panginoon sa ating buhay, hindi naman yung mga bagay na pagbubuo ng kaway. Tayo! Sino ba ang masusunod? So, ang kalaban ng kalooban ng Panginoon, kalooban mo. Marami kang gusto. Siya ang gusto mo, pero hindi siya kalooban ng Panginoon ang gagawin mo. Susundin mo ang Lord? Paano pa sinabi ng Lord? Binigay ko na sa kanya lahat eh. Wala nang tira sa akin, pati pera, pati pato, wala na. Kasi hindi pala siya kalooban ng Panginoon. Ang tanong, susundin mo yung sinabi ng Lord, itawag niya. Dahil hindi siya kalooban para sa iyo. Sino masusunod? Pero kapag ka nabago ang ating pag-iisip, handa ka sumunod sa Panginoon. Renewed mind. Letter T, simple. Lagi nakakalimutan ng mga Krisyano. Kausapin ng Diyos. Para malaman mo yung kalooban ng kausapin mo yun. Magsasabi sa iyo, ang plano niya sa iyo. Tungtugan. Yun yung nakakalungkot, napapabayaan, nakakalimutan gawin ng isang Krisyano. Nasa gawain yung lagi, but his personal life, personal relationship, his or her devotion, hindi niya ginagawa. Sino yung gusto malaman ng kalooban ng Panginoon? Taas ang kamay. O sabi ng Diyos. And syempre po, yung last letter W, yung sinabi ni Kuya Mike, Word of God. Na kapag nalaman natin ang kalooban ng Panginoon, ito yung magbubuo sa atin. Bakit? Ito yung plano niya sa atin. So it makes us whole. Una po, kapag hinanap natin ang Diyos, nalaman natin ang kanyang kalooban, mababago po ang una. Ayan lumabas. Our way of thinking, kung paano tayo mag-iisip. Napansin niyo po, kapag hinanap mo kalooban ng Panginoon, papakialaman at kikirusan ng Diyos ang isipan mo. Kasi bakit? Dito magmumula lahat ng gagawin mo, kung ba't yung sarili, kung ano yung desisyon na ititake mo, kung ano yung hampang na gagawin mo, manggagaling dito. Pero kapag nalaman mo, hinanap mo kalooban ng Diyos, hinanap mo ang Diyos, God will change the way we think. Na imbis hanap ka ng hanap, sino may magiging partner ko ngayon, hinahanap mo ng kalooban ng Panginoon. Kung dati ayaw mo pumunta sa church, ayaw mo basa sa salita ng Panginoon, ayaw mo manalangin, ngayon iba na. Binabago na ng Panginoon. Kasi gusto ng Lord ilagay sa ating laki kung ano yung nais niya sa buhay mo. Kapag hinanap mo ang kalooban ng Diyos, babaguhin ng Lord kung paano tayo isip. Hindi ka na katulad ng dati. Ibang klase ka ng kabanahan. Isang kabanahan na nagbibigay ng impact, nagbibigay ng difference kung saan man siya nanluwa. Yun ang hanapin natin kabalik. Sa most exciting katabi, si Lord ang lawan mo. Tanayaan mo na masunod mo ang kanyang kalooban. He will make us move the way we think. Pangalawa, ayan, nahuli na. Letter H. Once na hinanap natin yung kalooban ng Lord, yung kapuhawan, kagutuman natin na maranasan ang presence ng Lord. Sino nito every Sunday or every service, they expect na maranasan ang presence ng Lord. O wala lang, pumunta kayo lang dito, invite lang ako. Obligasyon na pumunta, kailangan. May uhaw ba tayo para maranasan ang presence ng Lord o wala na? Ano ba rin ba yung eagerness natin, katulad ng isang pusa na naghahanap ng tubig na maiinom? Ganun rin ba tayo na hinahanap natin ang presence ng Lord? Kung paano gusto mo maranasan, gusto mo makita yung dawan mo,
Yung presence ba ng Lord, hinahanap mo everyday? Yung will ba ng Lord, hinahanap mo ba siya everyday? Lord, ano bang gusto mong gawin ko ngayong araw? Or, ganito na. Pabalikas-balas. Kasi ikaw na leader, ito yung mga sections. Pagulog ka ng ginagawa natin. Hindi ka kayo yung pagulog ng ginagawa. Kumusta ba yung pagkagutom natin sa presence ng Panginoon? Kumusta ba yung pagkauho natin sa presence ng Lord? Do we really desire to experience the presence of God every time? We go to youth service, Sunday service, midweek service, prayer dito, meron. Magkasama na mga dito, no? Ano ba yung uhaw natin? Ano ba yung gutom natin ng Lord? Gusto kitang malanasan. Sila itong pinapansin pa ang Lord lagi handa na iparala sa kanyang presensya sa mga taong naghahanap nito. Walang tanong, hinahanap mo ba? Or nagiging obligation na lang yung pagpunta natin dito, pagpunta natin every services. Or nagiging obligation na lang yung pagbabasa natin ng salita ng Panginoon kasi leader ka. Dahil matagal ka ng Kristiyano sa Word Prayer or Los Baños. Kumusta ba yung pupun natin sa presence ng Panginoon? Kumusta ba yung uhaw natin sa presence ng Panginoon? Nandun pa rin ba? Or unti-unti nang nawawala? Na kaya ka nandito para masabi lang na hindi ka nalalamig. Pero ang totoo, hindi ka na okay. But once we seek God and His will, ito yung pagmumuhan ng Panginoon. Yung uhaw at gutom mo na, Lord, I want to experience your presence. Amen. Pwede mo natin pumitit sa iyo. Pwede ba hawakan natin ang puso natin? Gusto lang yung matutap, yung ito tanong, kumusta nga ba talaga ako ba? Bakit nga ba ako nandito? Kumusta ka na nga ba? Word for the word is Spanish na. Andun pa rin ba yung uhaw at gutom na maranasan ng presence ng Lord? O wala na? Bubulat na ba tayo? Pangatlo, once we seek God and His will, yung gagawin ng Lord sa atin, yung pagsunod natin sa Diyos, hindi mawawasan, hindi magagawin, at hindi makukompromise. Na kapag hinanap natin si Lord, hinanap natin ang kalooban ng Panginoon, ay kung walang makakahadlang sa iyo sa pagsunod mo sa Diyos. And I know, kung tayo ikaw nagkaroon ng desisyon na pumunta rito, pinakita mo sa Lord, gusto kong sumunod sa iyo. Gusto kong sumunod sa iyo. Minsan nahihirapan, yes. Alam niyo ng Lord. Alam ng Lord na nahihirapan ka rin. Alam ng Lord na nasasaktan ka. Alam ng Lord yung estado ng puso mo every time na may sinasabi siya sa iyo na pinapagawa. Every time na pumunta dito, lumuluha, umiiyak sa harapan ng Panginoon, napapagod, alam niyo ng Lord, at nakita rin ng Lord na anak, at kita ng Diyos na gusto mong sumunod sa Kanya. Kita yun ng Panginoon. Kita yun ng Lord. Kaya gusto naman sa buhay ng bawat isa, buuin ka. Para ano man ang mangyari, dumating man yung pagkakataon na
naitetest yung pagsunod mo sa Diyos, hindi ka magdadalawang isip na sumunod sa Panginoon. Dumating na yung time na may pabibitawan sa iyong Diyos, hindi ka magdadalawang isip na bitawan yung bagay na yon. Na kapag nagsalita pa na anak, hindi yan makakatulong sa iyo, i-let go mo na yan. Kung dahil binuwan ng Panginoon, hindi ka magdadalawang isip. Lord, sige mo, binitawan ko na. Susunod ako. Kung paano ang Panginoon Jesus nag-set ng example na susunod natin sa 1 Peter chapter 2 verse 21 to 25, yun din ang ipaparanas ng Lord sa atin. Paano siya nag-set ng example? Mahirap, yes. Hindi madali, yes. Pero tawa na. Nag-iwan ng isang napakagandang halimbawa para sundan natin. Tanong ko sa bawat sa sinuduhan ng sumunod sa Panginoon. Sinuduhan ng sumunod sa Panginoon sa Panginoon. Talaga? Handa ka sumunod sa Panginoon? Amen? Taas nga mo ng kamay yung handang sumunod sa Panginoon. Letter N. Yung pag-ibig natin sa Diyos sa ibang tao, mababago. Yung pag-ibig mo dati pag nagpapahal ka, you are seeking yung may maibabalik kay hindi na. Yung pag-ibig mo na kahit nakita mo itong taong to, hindi ka dapat mahalin, magagawa mong mahalin. Yun ang ilalagay ng Lord sa atin. Once we seek God and His will, He will help us to love God and others na kung saan hindi natin kayang isipin na nagawa ko yun, na kahit itong tao to nagkahamali, itong tao to may ginawang masama sa akin, hindi ka dapat mahalin, pero magagawa mong mahalin. Pagpapahal mo sa Diyos na hindi mo kaya magpalagay mo na sino man at ng anuman. And last, God will make us whole. Our eyes that speaks on Him. Kapatid, kabataan na narito ngayon, ang Diyos dahil binabangit, He is always ready para patunayan sa atin, anak, hindi mo na kailangan ng ibang tao para masumaya ka. You don't need special someone to make you feel love. You don't need special someone to be treasured. Bakit? Ayaw mo ba? Kasi sa iyo pa lang, yung ginawa niya sa iyo, sapat na. E sinabi niya dito, or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body. Kung paano doon sa binasa po natin sa 1 Peter chapter 2, verse 24 to 25, pinakita doon kung paano tiniis ng Panginoon ang lahat ng hirap para patunayan sa atin, sabihin sa iyo na anak, ako yung hanapin mo, ako yung magbubuo sa iyo, ako yung magpapakumpleto sa iyo, ako yung dawan mo. Na kaya naman ginawa mong sakit or bagay na nakasakit sa Diyos, nandyan pa rin ang Diyos para mahalin ka. And God is telling us right now, hanapin mo ang Diyos. Mahalin mo ang Panginoon na siyang may kakayanan para ikaw maihanda, para ikaw mabuo doon sa mga bagay na winasak ng kaaway sa buhay mo, doon sa mga tao na kasakit sa iyo, magawa mo silang mahalin sa tulong ng Diyos. Binayaran ka ng Diyos ng priceless. Walang sasapat, walang papantay na halaga yung ginawa ng Diyos para patunayan sa iyo kung gaano kanya kamahal.
sinasabi ng Lord sa oras ito, ikaw ang laman ng Lord. Hinanap ka ng Panginoon. Sobra kang mahal ng Diyos. Inilis niya lahat ng hirap para sa iyo. Para siya maging kasalanan mo. Yun, hindi na. Yung kailangan ng special someone. Para maramdaman na mahal ka. Hindi mo sa maraming bagay mahahanap yung kasalanan. Ang Diyos lang ang makakapagbigay nito sa iyo. And God wants you also to be prepared. Mai-prepare na maging dawan rin na sa taong ibibigay niya sa iyo. God is not killjoy. Your leaders in this church is not killjoy when it comes to relationship. Pero pag alam nilang makakasama sa iyo, alam nilang makaka-apekto sa paglilingkod mo, makaka-apekto sa iyo personally, magpasalamat kapag pinakialaman ka nila. Kasi gusto nila na ikaw mapatayos, mapabuti, at maglingkod sa Diyos. Yun. Hanapin mo ang Lord. Hanapin mo ang kanyang kalooban. Kasi ang Lord, hinanap ka na. Lahat ng paraan ginawa niya para mahanap ka. At sabihin sa'yo, you are my the one. The one ka ng Lord Reyna. Tawag ka ng Lord Desi. Ginawa niya lahat para sa iyo. But the question is ito. Sa oras na ito, yung puso mo ba, hahanapin rin ang Lord? Yung isip mo ba, hahanapin rin yung kalooban ng Panginoon? Kung ang Lord, pinakita, pinadama niya sa atin, sinabi niya sa atin kung gaano niya tayo kamahal, hinanap niya tayo. But the question sa oras ito, will you respond doon sa paghahanap ng Lord? Will you allow Him to make you a new person? To make you a youth that will make an impact? That will make a difference sa mga taong nakapaligid sa kanya, sa school, sa trabaho, kung saan man siya pupunta, saan ka man pupunta. Hahayaan mo ba at magre-respect ka ba doon sa panawagan ng Lord, sa sinasabi ng Panginoon, anak, gagamitin kita, ihahanda kita, bubuin kita, para saan ka man mapunta, makita ng maraming tao kung sino ako na bumubuo sa'yo. Handa ka bang magpabuo sa Diyos? Hindi ko po kayo kilala. Siguro hindi rin kilala masyado ng usap ng mga Diyos ang bawat isa. Pero isa lang po na isang verse ng bawat isang mga gusto ka ng mga kayo. Your way of thinking, gusto ka yung sinapalit. Na hindi mo hahanapin sa ibang kaligayahan, hindi mo hahanapin sa ibang pag-ibig, hahanapin mo sa Diyos. Ikaw, sa harapan ng Panginoon. Pwede ba lang natin ito ngayon? God bought us with a great price, and that is His life. Para lang sabihin sa iyo at patunayan sa iyo kung gaano kanya kamahal. Hinanap ka niya.
gusto ng Lord sa buhay ng bawat kabataan na rito. Siya. Hindi sa iba. Siya lang. Kung hindi ko pa Lord, hindi enjoy. May inihanda ang Lord. Prayer partner. Partner in life. God. May prepare ang Diyos para sa bawat isa. Kung ngayon gusto ng Lord, siya ang maghari sa'yo. Siya ang hanapin mo. Siya ang pag naisip mo na masumbungan sa oras na ito. Kaya ka nandito kasi mahal ka ng Diyos. Kaya ka nandito kasi gusto ng Lord, buuin ka at may gagawin siya sa buhay mo. Kaya ka nandito for a purpose. Hindi aksidente bakit ka na-invite, hindi naman. Hindi aksidente bakit ikaw nakaupo dyan, nakatayo dyan, nakatayo, nagnanais, hinahamon na ibigay ang buhay mo sa Diyos, hanapin mo ang kalooban ng Panginoon kasi may gagawin ang Lord sa iyo. Isang kabataan na kung saan mag-glorify ang Lord. Isang kabataan na kung saan makikita ang pag-ibig ng Diyos. Isang kabataan na kung saan magbibigay ng isang magandang halimbawa kahit saan man siya magpunta. Kung paano mangyari yun, yung kulang, yung binasag ng kaaway sa buhay mo, gustong i-restore ng Lord sa iyo. Sa oras na ito, hanapin mo ang Diyos. Huwag mong intindihin, huwag mong isipin yung katabi mo. Just focus sa oras na ito at maranasan ang presensya ng Diyos. Hanapin mo ang Lord sa oras na ito. Hanapin mo ang Lord sa oras na ito.